Bagamat totoo na ang tanging permanente sa mundo ay pagbabago, marami pa rin ang takot sa pagbabago at ayaw tumanggap nito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang mabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa bayan ng Capernaum na nasa baybayin ng lawa ng Galilea na sakop ng Zebulun at Neftali. Sa gayon natupad ang sinabi ni Propeta Isaías, lupain ng Zebulun at lupain ng Neftali, daanang papunta sa lawa, sa ibayo ng Jordan, sa Galilea ng mga hintil. Ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Magmula noon ay nangaral si Jesus. Itinuturo niyang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinapagaling din ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. Ang balita tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman, mga sinasapian ng mga demonyo, mga may epilepsya at mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling. Dahil dito, sinusundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, sa Decapolis, Jerusalem, Judea at maging sa ibayo ng Jordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay change. Tayo ay nasa araw ng Lunes pagkatapos ng linggo ng Epifania. At maririnig po natin sa ating gospel ngayong araw na ito na si Jesus ay nagsimula ng mangaral at gumawa ng iba't ibang mga himala. Lalong-lalo na ng pagpapagaling, the healing ministry. So yung preaching and healing ministry of Jesus, maririnig na natin sa ebanghelyo natin ngayong araw na ito. Kahapon lang ay narinig natin yung kwento ng pagdalaw ng mga pantas kay Jesus sa batang si Jesus. At ngayon, ang kwento, nangangaral na siya at nagpapagaling na. Dalawang ministries na ginawa ng Panginoon. Pero mahalagang pakinggan natin ano ang sinasabi ni Jesus. Ano yung kauna-unahang proklamasyon ng Panginoon? Sabi niya, change, repent, for the kingdom of God is at hand. Ang unang paanyaya ni Jesus ay pagbabago. Pagbabagong puso, pagbabago ng kalooban. It's change, it's conversion, metanoia, repentance. Sabi nila, the only permanent in the world is change. Totoo naman. Tayo ay nakakaranas ng pagbabago araw-araw. At ito lang daw yung permanente. Sabi nga sa filosofiya, you cannot step on the river twice. Pag tumapak ka sa river, flowing yung water, so maraming beses ka nang tumapak doon, no? Because, yung fluidity of the river, napakahalaga. Makita natin that there's always change that happens every day. Tayo nandoon sa pabago-bagong sitwasyon, pabago-bagong realidad, no? At yun yung permanente. Ibig sabihin, tayo dapat marunong mag-adopt sa mga pagbabago. Pero bagamat tayo ay nandun sa realidad na yon, let us not forget that there is also something that is permanent. Sa paglipas ng panahon, sa pagbabago, ng panahon, merong isang hindi nagbabago. At yan ay ang Diyos. God is not subject to change. God
is God and God will remain God. At since ang Diyos ay pag-ibig, the love of God will never change. And that is something permanent. At makikita natin yung pag-ibig na yun kay Jesus sa kanyang ministry, sa kanyang pagpapahayag, sa kanyang mga himalang ginagawa, sa kanyang pagpapagaling. Kaya nga, itong pag-ibig na ito actually, this love of God is the agent of change. Makikita natin dito na nagtatagpo yung issue on permanence and issue about change na matagal na nire-resolve ng mga philosophers in the past. Pero ngayon, makikita natin yung parehas na nananatili at nagbabago. Ano yung nananatili? Pag-ibig, ang Diyos. Ano yung pagbabago? Yun yung epekto ng pag-ibig ng Diyos. Bagamat ang pag-ibig ay hindi nagbabago, pero yung epekto ng pag-ibig sa atin ay pagbabago. Kaya nga, yung genuine change, yung totoong pagbabago, ay nanggagaling sa pagmamahal. Kaya si Jesus ay dumating sa atin, yung batang sanggol na sinamba ng mga pantas kahapon sa ating gospel, sa ating pagdiriwang, at si Jesus na nangangaral ngayon sa ating gospel at nagpapagaling ng mga may sakit, is actually the love of God at yung pag-ibig na yon ang naghahamon sa atin, tumatawag sa atin para tayo'y magbago. Magbagong buhay, magbago ng ating mga sarili, at magsumikap na maging mabuting tao. Sana ito yung ating New Year's resolution. Hindi yung magpatangkad, hindi yung magpatangos ng ilong, hindi yung magpaayos ng kilay, hindi magpaputi ng balat, hindi yung magbawas ng timbang, magpa-sexy, although magaganda lahat ng yan. Pero madalas nabibigo tayo. I think the best way to make a New Year's resolution is pangarapin nating maging mabuting tao. At ang mabuting tao ay bukas sa pag-ibig ng Diyos. Hayaan mong mahalin ka ng Diyos. At itong pag-ibig na itong permanente, nananatiling matatag at wagas, ang siyang magbibigay ng totoong pagbabago sa ating sarili. Mga kapatid, ngayong tinatapos natin ang panahon ng Kapaskuhan, sa darating na linggo ay ipagdiriwang na natin ang Baptism of the Lord, which is actually officially the beginning of ordinary season. Mga kapatid, inihahanda tayo ng ating mga ebanghelyo, ng ating pagbasa, na magbalik loob sa Diyos, magbagong buhay, buksan ang sarili kay Jesus, at hayaang si Jesus ang magdulot ng pagbabago sa ating puso, sa ating kalooban. Kaya nga mga kapatid, ito yung ating hilinging biyaya ngayong araw na ito. Sana tayo ay maging bukas sa pagbabago. At ang totoong pagbabago, genuine change, is actually coming from something that is permanent. And that is the love of God. Magbago man ang lahat, ang pag-ibig ng Diyos mananatili. At yung pag-ibig ng Diyos na yon, ang siyang patuloy na magpapabago sa atin, magpapabuti sa atin. Posibleng maging mabuting tao kung tayo ay bukas sa pag-ibig ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming maging mabuti. Buksan mo ang aming puso sa iyong pagmamahal upang dumaloy ang tunay na pagbabago sa aming pagkatao at sa aming buhay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Inaanyayahan ko kayo na makibahagi sa isang natatanging pilgrimage sa Eastern Europe bilang bahagi ng Jubilee of Hope.
Isang pagkakataon po ito upang mapalalim ang ating pananampalataya, mas lalo pang mapalapit sa Diyos at maranasan ang mayamang kultura at espiritualidad ng mga bansang ito. Ang mga tampok na lugar na atin pong bibisitahin, unay ang Sanctuary of the Divine Mercy at Shrine of St. John Paul II sa Poland. Tuklasin natin ang kahulugan ng awa ng Diyos sa pamamagitan ng pagdalaw sa mga lugar na ito kung saan isinilang at naglingkod ang Santo Papa ng awa si St. John Paul II. Pangalawa, ang debosyon sa Infant Jesus of Prague o Santo Niño de Prague na matatagpuan sa Czech Republic. Palalimin natin ang pananampalataya sa pamamagitan ng debosyon sa banal na sanggol na si Jesus, na kilala sa pagpapagaling at pagbibigay ng mga biyaya. Ikatlo, yung Marian devotion sa Medjugorje sa Bosnia and Herzegovina. Damhin po natin dito yung kapayapaan at mga mensahe ng mahal na Birheng Maria sa lugar na ito ng debosyon at mga himala. At marami pang mga simbahan at santuaryo sa Austria, Czech Republic, Slovenia, Croatia at Bosnia and Herzegovina. Bisitahin ang mga makasaysayang simbahan at santuaryo na puno ng kagandahan, sining at espiritual na kahulugan. Bakit nga ba dapat mong sumama? Dahil una, ito isang bihirang pagkakataon upang mas lalong mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay. Makasama ang iba pang mga mananampalataya ang nagnanais na lumago sa kanilang espiritual na buhay. Siyempre, ikatlo, tuklasin ang mayamang kasaysayan, kultura at pananampalataya ng mga lugar na ating bibisitahin. At para po sa mga interesadong sumama, agad na makipag-ugnayan po sa 0917-5860141 o 0917-823-8461. Huwag po nating palampasin ang natatanging pagkakataong ito upang maranasan ang biyaya at inspirasyon ng Jubilee of Hope. Halina po at maglakbay, magdasal at magdiwang ng pananampalataya natin sa Diyos.